Barangay San Antonio, ang mahusay na mayor, Mayor Vico Sata! Magandang umaga, Barangay San Antonio. Kamusta po kayo? Yung mga nakaupo, okay lang po ba kayo? Yung nakatayo sa likod, ayos lang po kayo dyan. May energy pa po tayo. Yung mga nasa gilid, kamusta po? Mainit po ba? Hindi pa? Maya-maya, iinit na po. Yung mga nasa likod, ating mga barangay officials sa pangunan ni Cap Raymond, nasan po si Kakayadet Cap? Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin, sa lahat po ng mga kasama dito sa San Antonio. Maraming salamat po sa inyo. Talagang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Yung sabi nga ni Congressman kanina, nung una po kami naglakad dito, medyo iba pa po ang sitwasyon noon. Madalas pag bumababa kami ni Congressman sa iba't ibang lugar, kinakabahan ng mga tao. Lalo na po mga opisyalis ng mga samahan. Tatakot sila. Baka pag nakitang may picture kasama namin ni Kong, baka pag December wala nang bayong na matatanggap. At marami pa pong iba, yung scholarship, kung may nagtatrabaho sa LGU. Pero nalagpasan na po natin yan. Higit sa lahat, binago natin yung estilo at kultura ng paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. Inayawan na natin yung takutan system, inayawan na natin yung palakasan system, inayawan na natin yung mga lumang kalakaran katulad ng kickback sa mga kontrata ng pamahalaan, yung mga SOP kung tawagin. Nalagpasan na po natin lahat ng iyon. Nandito na po tayo ngayon, tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno. Kaya maraming salamat po sa inyo dahil hindi naman po namin nagawa ito kung hindi sa tulong at sa suporta ninyo. Maraming salamat po. Ngayon naman po, nandito po tayo ng 2025. Fast forward po tayo sa kasalukuyan. Muli po, layo na po nang narating natin. Nung naalala niyo po, nabanggit ko kasi yung ano po natin, naalala niyo yung pamaskong handog po natin. Diba ito yung isa sa naging simbolo natin sa matinding pagbabago na ginawa natin. Simpleng bagay lang naman po yung pamaskong handog, konting dagdag sa Noche Buena natin. Pero sa totoo, malalim yung pinanggagalingan natin dito eh. Dito natin pinakita na posible na magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa ating mamamayan. At ito rin po yung ginawa natin sa iba pang serbisyo. Kung naging simbolo yung pamaskong handog, ito na rin po yung ginawa natin sa iba pang mga serbisyo, sa ibang larangan, sa lahat ng opisina, sa lahat ng programa ng ating LGU. Naalala niyo po noon, uso yung mga privilege card, may mga blue card, iba pa yung member ng lab organization, o ganyan. Diba dati may mga privilege card, blue card. Noong 2019, tinanggal ko po yung mga card na yan. Noong una, may mga nagalit po sa akin. Mga senior lalo na, lumapit po sa akin, pumunta po sa opisina, sabi sa akin, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung blue card? May natatanggap akong benepisyo dyan. Sabi, una, pag Pasko, may natatanggap akong 3,000 dahil sa card na yan. Pangalawa, pag pumunta ako sa ospital, sa PCGH o sa Child's Hope doon, nalilibre ako ng serbisyo. Pero siguro, ngayong 2025, nakita na po natin kung bakit tinanggal yung mga card na yun. Dahil ayaw natin na may iilan lang na Pasigenyo na kasi nalakad nila yung papeles nila, o mas malapit sila sa kusina, o may kakilala sila sa City Hall, na sila yung makakatanggap ng mas magandang benepisyo. Kung may kayang gawin ng pamahalaan, kung may pwedeng gawin ng ating LGU, hindi dapat para sa iilan lang, dapat para sa lahat ng Pasigenyo. Kaya ano po yung ginawa natin? Nag-ayos tayo ng sistema, naglinis tayo ng pamahalaan, pinaganda natin ang mga proseso para ganito na po yung serbisyo ng ating pamahalaan. Wala ng card, pero pagpunta ka sa ospital natin ngayon, PCGH, hindi na po sa Child's Hope, nakwento ni Consial Eric kanina, na-upgrade na po siya. Isa na po siyang level 2 General Hospital, mula 60 bed capacity na pambata, ngayon nasa 120 beds na po tayo. Pasig Hope Medical Center na po ang tawag sa kanya ngayon. Pero
Balikan ko naman, dati kailangan ng card para malibre. Ngayon, kahit hindi ka senior, kahit wala kang card, hindi ka member ng kahit ano, basta ikaw ay residente ng Pasig, punta ka sa ospital natin, no balance billing po tayo. Pag sa privado naman, sinusubukan natin extend ang lahat ng makakaya natin na tulong. Bibigyan din tayo ng tulong sa Social Welfare Assistance Center natin, kahit sa private po din nila. Yung referral network natin, yung service delivery network natin, mas lalong pinatitibay pa. Yan yung mga step natin tungo sa universal healthcare. Masaya naman po tayo na ibalita sa lahat na tayo po sa Pasig, isa po tayo sa mga nangunguna. Baka hindi unang-una, pero kasi may mga pilot site eh. Hindi naman tayo nakasama sa pilot site nung naging mayor po ako. May mga pilot site sa NCR, hindi tayo kasama. Pero nung tayo na po at nag-ayos po tayo ng healthcare system natin, na-apply natin na maging advanced integration site din po tayo sa ilalim ng Department of Health tungo sa universal healthcare. Kaya masasabi natin, isa tayo sa mga naunguna pagdating sa implementasyon ng universal healthcare sa buong Pilipinas. Kaya ito na po tayo. Pero balikan ko po yung sinasabi ko kanina, ito yung pinaka-importante po. Yung estilo ng paggugobyerno na hindi yung para sa iilan lamang. Hindi yung para sa pili lamang kung sino yung malapit lamang sa kusina. Totoo ito sa healthcare, ito rin po yung ginawa natin sa education, ito rin po yung ginawa natin sa serbisyo para sa persons with disabilities, hanggang sa iba pang topic gaya ng ease of doing business at lahat. Talagang ganito po mag-isip ang inyong pamahalaan ngayon. Sa kasamaang palad, may ilan na gusto tayong bumalik sa mga lumang kalakaran. Lalo na pagdating sa mga tinatawag na SOP o malalaking porsyento ng mga opisyalis. Alam niyo naman po yan, hindi naman siya bago. Hindi naman siya bago. Open secret nga yan sa gobyerno. Kung sikreto nga siya. Magtanong kayo sa kaibigan nyo na may kontrata sa gobyerno, nagtatrabaho sa LGU, nasyonal na pamahalaan, open secret po yan sa ating pamahalaan. Pero sa lungsod ng Pasig, naputol na natin yung masasamang siklo na ito. Ang tanong, ba't yung iba, hindi naman siguro sila ganun karami, pero bakit may iba na pilit tayong binabalik dun sa lumang kalakaran? Makikita naman po natin kung paano kumilos. Makikita naman natin kung ano yung estilo, pati sa politika, sa pangangampanya. Makikita naman po natin di ba? Yung sobra-sobrang paggastos. Kalimutan na nga natin yung mga bigas at kung anong tulong na ibibigay Paano yung mga ibang gastos katulad ng billboard? Yung mga pinapagawang arko, yung mga mga welcome marker ng barangay. Hindi naman nakakatulong sa akin. Pero ba't yun yung pinagagastosan? Bakit nag-i-invest? Ba't namumuhunan? Ano kaya nakikita nila sa LGU? Anong nakikita nila sa gobyerno na handa silang gumastos ng ganun kalaki? Hindi naman siguro natin kailangan maging genius o henyo para malaman, maintindihan kung bakit sila namumuhunan. Alam na po natin i-expect kung sila yung mabigyan ng pagkakataon. Pero tayo sa Pasig, nagkaroon tayo ng kakaibang pagkakataon, espesyal na pagkakataon, na ito pong pinag-uusapan natin ay mas malaki kaysa sa isang tao. Mas malaki ito kaysa kay Bigo, mas malaki ito sa isang posisyon, mas malaki ito sa isang opisina. Dahil ang ginawa natin sa Pasig ay pinakita natin na yung mga dating sinasabi ay imposible, ay pwede natin gawin. Ginagawa na natin ang laki na ng pagbabagong na ipakilala natin sa ating lungsod. Naalala ko po yung isa sa mga ginawa natin noong 2019. Tinanggal natin yung mga pangalan o mukha. Hindi naman tinanggal. Yung, sa mga bagong programa, mga bagong proyekto, hindi na tayo naglalagay ngayon ng mga pangalan o mukha ng politiko. Wala kayong nakita na project of Bigo Soto, di ba? Bawal na po yan sa atin ngayon. Pero alam niyo, noong 2019, sabi sa akin ng ibang mga nagmamagandang loob, nagpapayo sa akin. Sabi nila sa akin, "Nako Bigo, kung gawin mo yan, hindi ka maglagay ng pangalan mo. Isipin ng tao, wala kang ginawa. 2022, hindi ka naman nanalo," sabi nila sa akin. Imposible, o sinasabi ng iba na imposible, pero nagawa natin sa lungsod ng Pasig. Yung pagsugpo sa problema ng korupsyon, pagtanggal ng kickback,
pag-aayos, paglilinis at pagiging mas maayos ng proseso natin sa procurement sa lungsod. Sabi na ng iba, imposible yan. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan, hindi papayag ang iba. Lalo na yung mga nakikinabang sa lumang kalakaran. Sabi na marami, imposible, pero ginawa pa rin natin sa lungsod ng Pasig. Ginawa natin ang imposible dahil nagtulungan tayo, dahil nagkaisa po tayo sa ating mahal na lungsod. Pinakita natin na posible na itaguyod ang mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno sa lungsod ng Pasig. Noong 2019, marami tayo na pagtagumpayan, pero aminin ko po sa inyo, medyo nahirapan po tayo sa ilang mga bagay. Ang isa sa bagay kung saan nahirapan tayo ay gusto natin ayusin ang pamahalaan, gusto natin maglinis, pero yung iba, nahuli natin o nababalitaan na sinusubukan pa rin rumakit, sinusubukan pa rin mag-under the table, o walang kickback, walang SOP. So mababalitaan mo, may konsehal na humihingi sa kontraktor ng maliit na porsyento. Sakit sa ulo. Bukod pa sa pang-araw-araw na problema at ginagawa ng pamahalaan, kailangan mo pa intindihin yung ganun. Kailangan mo pa bantayan. Isip ka, alam mo okay na, tapos may maririnig kang ganyan. Pero noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kasama. Bukod sa congressman, sa vice mayor at sa konseho. At ang laking tulong po. Dahil masasabi ko po ngayon, na di hamak mas malayo na, mas maayos ang ating lokal na pamahalaan. Lalong umayos pa. Lalong bumilis pa ang serbisyo. Lalong gumanda ang kalagayan ng FMLGU. Dahil binigyan niyo ako ng mga kasama mula vice mayor hanggang sa mga konsehal po natin. Ang mga taong ito, hindi naman dahil sa close natin, kaibigan natin, pero napili natin silang mga kasama dahil kaisa natin sila sa prinsipyo. Dahil naniniwala sila sa mabuting paggugobyerno na pinatutupad natin sa ating lungsod. Yung mga ibang, sabihin natin kalaban, katunggali, sa totoo may mga kaibigan po ako doon. Close nga po ako sa iba doon. Pero pagdating sa trabaho, hindi ko sila kayang makatrabaho kasi iba tayo ng prinsipyo. Gusto natin maayos, dapat na pamahala. Sila, nasanay masyado sa sistema na laging may binibigay sa kanila na alam naman natin ay bawal, alam naman natin illegal, alam naman natin hindi tama. At alam din natin na kaya naghihirap ang ating bansa, kaya hindi tayo makaahon-ahon mula sa kahirapan dahil sa mga ganung klaseng kalakaran. Pero muli po, nalagpasan na natin yan sa lungsod ng Pasig. Kasama ang buong giting ng Pasig, sigurado mas marami pa tayo magagawa. Muli po, ating congressman, vice mayor, mga konsehal po natin, magkakasama po kami dahil magkakapareho kami ng prinsipyo. Dahil pare-pareho tayo dapat ng direksyon. Ngayong 2025, huwag na tayong lumigo-ligo pa. Mas lalo huwag tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po tayo, mga kasama. Congressman Romano Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, at ang 6 konsehal sa Distrito 1. Mga kaibigan, vote straight, giting ng Pasig, mabuhay ang ating lungsod. Hindi boto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Barangay San Antonio, maraming salamat po. Vote straight, giting ng Pasig. God bless us all.